Bagong padala uli sa atin. Oo, galing kay Thunder Robot. Kay Thunder Robot uli. Mukha talaga Alienware sa unang tingin eh. i7 naman siya. Noong una kasi i5. So 911 din yung model pero X. Okay, so what we have here is the Thunder Robot 911X. So, kung hindi kayo familiar sa Thunder Robot, ulitin lang din namin, Thunder Robot is a sub-brand ng Haier katulad ng Makinike. So, aside sa appliances na pinoproduce ng Haier, so gumawa na rin sila ng mga laptops. So, usually ang target ng Thunder Robot is for gamers. So, kadalasan yung mga unit ng Thunder Robot is mostly yung itsura niya pang gaming talaga. Mga mecha style, ganun. Okay, so itong ating 911X is unlike dun sa 911MT na nireview natin sa previous video. Hindi na siya Transformers theme, pero medyo mecha style pa rin siya. So, ayun nga, dahil nga yung target nila is for gamers. So, according dito, yung 911X is naka i7 13th Gen, 13620H. Ano na rin siya, i7 na 13th Gen, saka RTX 4060. So, goods naman siya sa gaming. Okay na okay siya pag laro ng Cyberpunk, ng Warzone, ganun. Kahit mag-max settings kayo, kaya niya. So, ayun. That concludes our review for this laptop and I hope to see you soon again. Thank you for watching. Bye! Uwi ko na lang kaya ito. Okay, so, yun nga, on a serious note, okay naman yung build niya. Medyo mas mabigat siya dun sa 911MT para sa akin. So, ayun, meron siyang embossed dito na Thunder Robot. So, tapos yung logo nila. So, ano yan? LED rin yan, umiilaw din yan. Sa I/O ports niya naman, dito sa left side, saka sa right side, meron siyang I/O ports. Pero unlike dun sa 911MT, wala na siyang I/O ports sa likod. So, mostly for cooling na lang yung likod niya. Kaya, ganyan. Pero ang ganda rin yung itsura. Oh, yan. So, sa right side, meron siyang LAN port. Tapos, USB, pero hindi siya colored. I'm guessing USB 3.1 to or 3.0. Pero, hindi lang nila kinulayan para pasok doon sa mecha theme. So, yun nga, sabi ko doon sa past video natin na minsan yung ibang manufacturers, hindi nila kinukulayan yung USB port nila. Depende na lang yun doon sa design na gusto nila. So, check na lang natin mamaya sa device manager kung anong USB nga ba to. Tapos, andito rin sa right side niyo yung HDMI port, saka isang Type-C na Thunderbolt. Tapos, dito naman sa left side, meron, andito yung charging port niya. So, wala na siya sa likod. Tapos, meron din siyang Type B na USB pero Thunderbolt capable according dun sa icon na nakalagay din sa gilid. So, check na lang natin mamaya. So, bale dalawang USB Type B na slot yung meron dito sa left side. Yung audio port niya, isa na lang para lang dun sa headset mismo. So, wala siyang port para sa mic. So, pwede kayong gumamit ng mga, yung mga 2-in-1 na headset na magkasama na yung mic saka yung mismong, yung mismong speakers. So, yung mismo itsura naman ng laptop, andito sa gitna yung power button niya. Ayan, may parang G. So, hindi ko magets kung bakit G kasi wala naman G sa Thunder Robot. Pero siguro ano lang yan, design lang yan na pa-triangle na paikot. Pero yun, nagmukha lang siyang G. So, ayan, backlit din, LED backlit din yung keyboard niya. Medyo may problema lang ako sa placement nung trackpad niya kasi unlike dun sa 911MT na nakausod dito konti banda sa baba nung alt key, dito naman medyo halos tapat na siya nung control key, nung right control. So medyo gitna, parang tatamaan mo siya pagka halimbawa nasa gitna yung tinatype mo, tatamaan mo yung mismong trackpad. Pero yun nga, dahil for gaming naman siya, kadalasan pagka nag-games naman kayo, gumagamit kayo ng hiwalay na mouse. So ayun,
So, siguro hindi na nila kinonsider masyado yung trackpad dahil nga gagamit din naman kayo ng hiwalay na mouse. Okay, for the added features naman, so advertise siya as may Nahimic. So, meron siyang Nahimic na software para dun sa audio. So, yung Nahimic software, ano siya, parang pang-enhance siya ng audio if ever na gagamitin mo siya. Para sa akin, hindi mo siya masyadong mapapansin pag gagamit mo lang yung built-in speakers ng laptop. So, siguro mapapansin mo siya pag gumamit ka na ng headset or external na speakers. Okay, so yung RAM niya, naka-single channel na isang 16 gig lang. So dun sa 911MT, dalawang slot siya na 8 gig. So dito, siguro binibigyan nila kayo ng option na mag-upgrade. Kung gusto nyo mag-upgrade, at least hindi nyo papalitan yung dalawang stick ng RAM. Kaya isang stick lang siya ng 16 gig. Tapos, sa storage, hindi... So yung extra slot niya hindi na SATA. Parehong M.2 NVMe na yung ano niya, expansion niya para dun sa storage. Tapos ayun, andito rin yung Wi-Fi card. So andito yung kanyang Wi-Fi card. Tapos yung gamit niyang RAM saka SSD, parehong Kimtigo na brand. So kung hindi kayo familiar sa Kimtigo na brand, matagal na rin silang gumagawa ng mga chip. So yan, trusted brand naman yan. So trusted brand naman siya. Nag-start sila since 2000s pa, mga 2005, ganun. Gumagawa talaga sila ng RAM saka SSD. Tapos yung battery, ayun. Medyo mas malaki siya dun sa 911MT, pero sana tumagal ito pag binattery test natin. Kasi mas malaki naman yung battery niya 61 watt. Yung 911MT kasi natin, ang bilis na lobot nung pang gaming, pero medyo reasonable naman kahit papano kung pang office use lang. Tapos, heat pipes doon sa CPU, GPU. Dugtong yung niya, no? Naka-daughterboard yung iba niyang ibang port. Diba dito ito yung sa power cord na, sa charger. Puro thermal paste. Hindi siya naka-thermal pad. So, ayun, dito yung, yung CPU. Tapos yung graphics card. Ito yung Intel i7 saka 4060. 2 pipes lang. Parang mas malaki yung yung fins ng isa. Tapos marami. Pero dalawang pins magkaiwalay. Pero mas sakto yung mas makapal to yung Balik na natin. Baka mahuli ni boss. Ayos po namin kinabit. Huwag yan po kami sisingilin. Ayun, may takip pa yung So, kung sakali mang kailangan nyo ng expansion ng storage, meron siyang extra slot dito. So, medyo hindi lang siya kita kasi nakatakip. Tapos, doon naman sa box niya, meron siyang extra screws. So, kunin nyo na lang doon yung screw nung para doon sa M.2. Okay, so ngayong nabaklas na nga natin tong Thunder Robot 911X. So, nakita naman natin, yung full specs niya is Intel Core i7 13620H, which is a mobile processor ng Intel. So, meron siyang 10 cores at 16 threads. So, kaya siya 16 threads kasi 6 performance cores saka 4 efficiency cores siya. So, yung 6 performance cores niya, yun yung naka-threading. So, ayun, 12 plus 4, so 16 total threads. So, ang 13620H ay may base clock na 2.4 GHz na pwedeng i-boost hanggang 4.9 GHz. So, super lakas talaga ng processor nito. Yun nga lang, syempre, kailangan mo rin i-consider yung cooling mo. So, sa graphics card naman, naka RTX 4060 na 8GB siya. So, ray tracing capable na rin siya kasi nga RTX series. Tapos, yung VRAM niya is 8GB na GDDR6. So, kung mabigat sa graphics yung nilalaro mo, like Cyberpunk, Warzone, kayang-kaya niya. Yun nga lang, syempre, depende na rin yun sa settings nung games na nilalaro nyo. Apparently sa Warzone kasi, minsan kailangan mo doon 12GB Pero 8GB kayang-kaya niya naman. Ititweak mo na lang yung settings base doon sa yung timpla na gusto mo doon sa games na nilalaro mo. So, ang memory niya is 16GB pero single channel lang. So, single stick siya. Nakita naman natin dun sa teardown kanina na 3200 MHz. Tapos, yung storage niya naman is 512GB na M.2 NVMe SSD.
Tapos, yun nga, kung gusto mo pang mag-upgrade, kailangan mo na isa pang M.2, pwedeng SATA, pwedeng NVMe, pero M.2 yung slot niya dun sa extra expansion niya. Yung charger niya naman is 180 watts, so medyo mas malaki siya dun sa charger nung 911MT. So, syempre, mas mabilis siya mag-charge kung mas malakas yung wattage. Tinesting namin yung 911X sa iba't ibang games gamit yung mga preset settings sa mga games na yun. So, tetest naman natin ngayon yung sound quality ng speakers niya. Pero kung nakita nyo naman dun sa tear down natin, almost same lang din yung speakers niya dun sa 911MT. So, I'm guessing same quality lang din sila ng sounds. So, ayan. So, ayan, medyo reasonable naman yung lakas niya. Pero hindi nga malalim yung bass. Hindi rin siya ganun ka... So medyo matulis yung medyo maugong yung mids niya. So hindi siya matreble. So yan, medyo average lang yung sound niya. Dito sa shop kasi wala pa kami ng mga bagong parts. So yan, pero dahil nga meron siyang advertised na nahimik na built-in. So testing natin kung may magbabago ba pag naka-on yung nahimik. So, FX on. So, taasan lang natin yung bass konti. Tapos, dagdag tayo ng treble kasi malakas naman yung mids niya. So, ito muna yung gagamitin namin for the sleeper build. So, ano nga ba yung parang wala rin masyadong pinagkaiba. Hindi ganun kabago or hindi ganun... Tulad nga nung sabi ko kanina, most likely yung nahimik, pag ginamit nyo siya, mas mapapansin nyo lang siya pag naka-external speakers na kayo or pag naka-headset kayo. Okay, so yung webcam niya naman is naka 720p rin siya. So almost same lang din talaga nung sa 911MT. So yun, same quality lang, depende lang din sa lighting. Ayan o. So ayun. Sa sounds naman nung mic, ayan. So ito yung sound natin kapag dun sa mic nung camera natin. Tapos ito naman yung sound kapag dito na sa mic nung mismong laptop. Hello. Ayan. So, kita nyo naman, hindi siya ganun ka good quality pero okay na siya kung gagamitin nyo lang pang online class, pang video calls, or... Ayan. Pero kung pang vlog nyo siya, hindi siya ganun ka high quality. Siyempre, dahil nga focus siya for gaming, again, hindi nila fina-focus talaga yung webcam pagdating sa mga ganyang laptops. Medyo magastos din kasi yung mga high quality na camera pag nilagay sa laptops eh. So, I suggest kung gusto niyo mas magandang high quality na camera, bilhin na kayo ng external na webcam. Okay, so pagdating naman sa color accuracy ng screen niya, so almost same lang din sila nung 911MT na full sRGB or 72% NSTC na color gamut. Pero sa brightness naman, magkaiba sila ng brightness. So, obvious, kung mapapansin nyo, mas maliwanag tong 911X pero wala kasi siya masyadong information dun sa website nila. So, siguro dahil medyo bago pa to, hindi pa nila nalalagay sa website. So, kahit yung specs niya, hindi ko rin makita doon. So, ayun. I'm guessing around 400 nits. Kung ikukumpara mo yung brightness niya, doon sa brightness ng 911MT. Pero, wala tayong panukat. So, next time, pag may panukat na tayo, may make sure natin kung ano talaga yung brightness niya.
Kinompare din namin yung price niya sa mga laptops ng mga well-known brands na almost same specs. So yung mga laptop na yon, kadalasan pagka gantong naka i7 na 13th gen saka 4060, nasa around 80,000 to 90,000 na. So super mahal na talaga. So medyo may kamahalan talaga yung gantong specs pagdating sa mga well-known brands. Tapos kinumpara din namin siya sa desktop build na almost papantay dun sa specs niya, 13th gen na i7, tapos 4060. Syempre, mas maganda yung performance kung desktop. Kasi yung processor nito is mobile version lang, pati yung graphics card niya, of course, mobile version lang din. Pero, ayun nga, kung ikukumpara natin sa desktop build, nasa around 70 to 75k yung kung magbi-build tayo ng desktop na almost same specs nito. So ano nga bang masasabi natin dito sa ating Thunder Robot 911X? So syempre, demo unit lang to, so medyo gamit na siya. Iba pa rin yung performance niya kung brand new. So far, okay naman lahat. Hindi tulad dun sa 911MT na medyo nagka-problema tayo sa thermal throttling. Siya, kinaya niya naman yung high temperature. So, nag-warning na lang siya pag mga almost 90 degrees na yung temperature niya. Pero, hindi naman siya umabot halos doon kasi okay naman yung cooling natin dito sa store, saka malakas naman yung fans niya, saka maganda rin yung pagkakapwesto ng heatsink niya. Start tayo sa pros niya. So mura siya compared sa ibang brands na same spec. So for 65,000, meron ka ng i7 na 13th gen na naka 4060 na 8GB, which is very sulit na. Tapos naka 16 gig na rin siya na RAM. Unlike nga dun sa ibang gaming laptops na pag binili mo ng brand new, usually ang naka-default lang sa kanya is 8 gig. Okay din yung build quality niya, maganda yung pagkakagawa. Sturdy naman siya para sa brand na hindi natin masyadong kilala, pero yun, so far naman, since mabenta raw sila sa Russia, I think okay naman siya kung tutuusin. Tapos, ayun pa, maangas din yung design niya kasi very mecha. So gaming na gaming yung dating nung laptop. Pagdating naman sa cons niya, yung nga, same problem dun sa 911MT. Hindi ganun katagal yung battery niya. Although, mas tumagal siya compared dun sa 911MT nung naglalaro tayo ng Warzone. Pero, ayun, medyo nakukulangan pa rin ako doon kasi almost hindi siya umabot ng 1 hour. So, syempre, kung magi-gaming kayo, parang isang match lang yung kung sakali. Kung magtagal man yung match nyo. Ayun, parang 1 or 2 rounds lang yung magagawa nyo doon. Pero ayun nga, syempre kung magi-gaming kayo, mas okay pa rin talagang nakasaksak yung nyo kasi bumababa ang performance ng laptop kapag nababawasan na yung battery niya. Halos sa lahat naman ng laptops ganun eh. So hindi lang problema dito yun. Yun nga lang, medyo mababa talaga yung capacity ng battery niya. Tapos, ayun nga, same din sa 911MT, medyo plain siya, wala siyang masyadong features. Aside sa lighting, dun sa mga cosmetics, sa yun, sa backlit ng keyboard niya, sa mga kakaibang switch, ganyan, nasa gitna. Pero so far, para sa akin, okay yung switch niya na nasa gitna. Kasi hindi mo siya mapipindot accidentally, unlike dun sa ibang laptops na yung switch nila nakasama dun sa keys ng keyboard. Pero yun nga, another con din is yung placement nga ng trackpad niya. Medyo gitnang-gitna siya. So, pag nagta-type kayo, ayan, matatamaan niya siya. So, I suggest gumamit na lang kayo ng hiwalay na mouse. Kasi usually nga, for gaming, gagamit ka rin talaga ng hiwalay na mouse. Mahirap mag-gaming kapag trackpad lang yung gamit. Okay, so in conclusion, for a brand na hindi masyadong kilala, maganda rin yung pagkakagawa ng laptop nilang i7. So, para sa akin, sulit tong 911X na to. Tapos, ayun nga, syempre, in comparison din dun sa desktop, medyo mas mura siya kung ikukumpara sa same specs sa desktop. Pero syempre, mas maganda yung performance ng desktop kasi ito, running siya on battery and adapter lang. Pero kung mas gusto mo ng portable na unit na pwede mong dalhin kahit saan, mas okay ito, syempre. Yun nga lang, syempre, hindi tulad sa ibang well-known brands na maraming features, siya medyo plain lang. Kayo, sa tingin nyo ba, sulit itong Thunder Robot 911X para sa 65,000 pesos na laptop?
If you have any more questions regarding computers, just comment down below. And don't forget to like and subscribe. And thank you for watching. See you next time. Uwi ko na lang kaya ito. Pwede naman. Gagi, kailangan natin solito. Tara, natin.